Kasi yung iba, bakit nabibigyan yung iba? Hindi naman talaga kaya pa nila. May trabaho nga, may mga negosyo nga, pero indigent Paano ba yun? Paano ba natin maayos ito? Kasi nga yung iba, bakit kami mas mahirap pa kami sa daga? Sila may kaya, may hanap buhay, malalakas pa. Indigent sila, tumatanggap kami, wala. Ganon. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Dati ho DSWD ang nangangasiwa pagkausapin ng senior citizen. Since na ang itinatransfer na kung ano man ang ginagawa ng DSWD, nilipat na sa inyong tanggapan sa ngayon, ano pa ba ibang dapat nating asahan na pwedeng makover ninyo? Alam nyo, ganito muna, let me explain. Noong magkaroon ng unang-unang batas tungkol sa senior citizen noong 1992, yung Republic Act 7432, yun yung Senior Citizens Act Nung ma-promulgate yung batas na yun, hindi gumawa yung batas ng komisyon. Walang National Commission of Senior Citizens na ginawa yung 7432. In comparison, yung 8371, yung Indigenous Peoples' Rights Act noong 1997, nung ma-promulgate yung batas na yun, meron na kaagad NCIP na ginawa yung batas. So, yung, kung ano man yung provision noong 8371, NCIP, National Commission on Indigenous Peoples ang mag-i-implement. Balikan natin noong 1992, noong ma-promulgate yung RA 7432, yung Senior Citizens Act, hindi gumawa yung komisyon or yung batas ng NCSC. Kaya nga noong 2019, alam mo, napakahabang panahon yon, 30 years, 27 years yata yon. So medyo may resistance ngayon, di ba? Kasi isang bagong agency, paano mo nga asahan na magagawa yun? So, may resistance ang DSWD kung papatransfer sa amin. Ang ginagamit ko nga example, yung yaya, di ba? Yung mga yaya sa abroad. Yung mga yaya na nag-alaga ng mga anak ng mga foreigner ng 10 taon, 15 taon, pagka uwi na yung yaya, mas mahal pa nung ano, di ba? Iiyakan pa Oo, mas mahal pa nung bata yung yaya niya kaysa dun sa nanay niya. Ganun din yan. Kaya inaasahan natin yung resistance sa DSWD, di ba? For a long time, sila yung nag-i-implement nun pagkatapos ililipat mo sa NCSC. So, naintindihan natin kung bakit may resistance. However, merong batas. At saka sa dami ng trabaho ng DSWT, I think it's good riddance kung pwede yung term na yon na mailipat sa NCSC yung trabaho. At saka yung NCSC is composed of commissioners ng mga senior citizens, di ba? Kung ikaw ay secretary o mga undersecretary ASEC ng DSWD, siguradong hindi ka pa senior. Kung senior ka man, maiksing panahon na lang isi-serve mo. So, maganda yung naging panukala, naging provision ng RA 11350 at ang pakiusap namin, let's give it a chance na merong isang komisyon, NCSC ang gagawa ng trabaho para sa senior citizen. Kaya inaasahan namin ngayon na pagkatapos na mabuo namin o magawa namin yung mga milestones na ibinigay sa amin ni Secretary Gatchalian, sa susunod na mga panahon ay maililipat na sa amin. Meron lang akong yung 11350. May timetable ba pinag-uusapan dito? Yun nga yan ganito yan. Yung 11350, nakalagay doon na ang transition should be made within 3 years from the effectivity of the law. Nag-effective yun ng September 17, 2019. So, dapat sana September 17, 2022. No, dapat last year pa, tapos na. Ang problema, nung last year, nagkaroon ng amending law, yung Republic Act 11916, yung bill, enrolled bill that lapsed into law ng July 30, 2022. Di ba na yung 500 pesos ng social pension magiging 1,000. Meron provision yung batas na yon, RA 11916, the transition will take place in 3 years. So effectively, yung 11350 unwittingly na extend niya, 11916 unwittingly na extend niya yung transition for another 3 years. Pero nagpapasalamat kami kay Secretary Rex Gatchalian kasi binigyan niya kami ng undertaking na basta mabuo namin yung mga milestones na mabubuo namin in December, ay ililipat na sa NCSC yung mga trabaho na yun ng DSWD para sa mga seniors. May mga ilang tanong dito, Commissioner. Yung bang mga nasa DSWD record
na paglipat sa inyo, yung mga indigent, sila pa rin ba yung makikinabang ng 500 or 1,000 na yan? Yes. Kasi yung iba, bakit nabibigyan yung iba? Hindi naman talaga kaya pa nila. May trabaho nga, may mga negosyo nga, pero indigent, paano ba yun? Paano pa natin maaayos ito? Kasi nga yung iba, bakit kami mas mahirap pa kami sa taga? Sila may kaya, may hanap buhay, malalakas pa. Indigent sila, tumatanggap kami, wala. Okay. Ganon. Umpisahan natin sa umpisa. No? Nung magkaroon ng RA 9994 noong 2010, kasi yung Republic Act 9994, amended RA 7432. Yun yung nagbigay ng original na social pension na 500. Nung ma-promulgate yun, hindi alam ng DSWD kung sino yung indigent. Kaya nakalagay kasi yung provision, mayroong provision sa RA 9994 defining kung sino yung indigent. Kailangan frail siya, mahina ang katawan, sickly, walang pension, walang support. Okay. So, hindi alam ng DSWD kung sino sila. So, nagpatulong ang DSWD, sa palagay ko, sa DILG. Kasi DILG ang may supervisory sa mga barangay. So, yung mga barangay kapitan, magbibigay ka ng listahan kung sino sa palagay mo yung indigent do sa iyong barangay pagkatapos i-validate ng DSWD. Okay. Nagalagay sa batas, RA 9994, yung IRR niya na kailangan i-review ng NEDA every 2 years or 3 years yata yung barometro kung paano mo i-define yung isang indigent. So, nung balik tayo nung 2010, noong magbibigay ang barangay, siyempre political yan di ba? Yung kapitan, paano kung palagi ko kasi sinasabi, meron tayong mga kapitan na meron siyang kapitbahay na senior citizen na hindi qualified. Kaya lang siya yung ibinoto. Di ba? Baka ang sabi niya, sa palagay ko, ako si kapitan, ilagay ko na yung pangalan to, bahala si Batman. Total, i-validate naman ng DSWD. So sila na ang magsabi na hindi pala dapat. Okay. So nagkaroon ng mga ganon. Ngayon, hindi rin naman natin masasabi, meron mga indigent nung araw, baka tumama sa loto. Pwede rin. Diba? O baka nagkaroon, nabigyan ng puhunan. Nag-umpisa siyang qualified, tapos in the end, hindi na siya qualified. Ang problema ngayon, siyempre, kapag binigay sa amin ng DSWD ang trabaho yan, kasama yung listahan. At saka pa lang kami magbabalidate ulit. So, hindi ko pwedeng sabihin ngayon na mali yung sa DSWD or tama yung sa DSWD hanggat hindi na ibibigay sa amin. Pero pag naibigay sa amin yon, meron na kaming forward plan ngayon kung paano natin i-validate ulit kung sino yung talagang baka kailangan kaming mag-decide na gumawa ng bagong clean list. Pero forward yan. Mahirap pangunahan It will be presumptuous to say na mali yung DSWD or tama sila ang gagawin namin. So, hintayin na lang natin kahiro. Pag naibigay niyan sa atin, we will advise you kaagad kung paano natin i-revalidate yung mga tumatanggap ng social pension. Siguro talagang tama lang na gano'n mangyari kasi nga naman, kaysa maiwasan nyo, bakit sila nasa subdivision? Ako nasa barong-barong, hindi ako qualified. May mga gano'n, di ba? Meron din naman kasing mga hindi siya qualified noong una. Tapos lately, naging qualified siya, di ba? Pero meron namang mga, kunyari, nagkasakit, hindi naman sa social pension yung baka pwedeng doon sa AIX, yung Assistance for Individuals in Crisis Situation. Ililipat din sa amin normally ng DSWD. Ang problema doon, yung kanilang AIX fund ay encompassing. Kasama yung lahat ng citizens. So, yun nga yung pinag-uusapan pa ng aming team at saka ng team ng DSWD kung paano natin naayusin yung AX na yon. So, ngayon, kapag ka nailipat sa amin yung ibang trabaho at yung AX ay hindi pa, kapag merong AX request, ipo-forward pa rin namin sa DSWD. Pero ano daw kaya, yung bang definition ng indigent, pagka-transfer na sa inyo lahat, ganun pa rin ang definition o posibleng may babago na? Alam mo, ang problema kasi is nandun sa law. Di ba? Hindi, alam mo yung parang... Pwede mo i-repeal, di ba? Hindi, only Congress can repeal its law, di ba? Repeal the law. Kaya nga, hindi natin siya pwedeng baguhin. Kasi sana kung nakalagay dun sa law, indigent as defined by the DSWD, yung DSWD pwede niyang baguhin. Yung problema noong 9994 kasi nakalagay doon. May efforts na tayo ngayon na actually may mga congresswoman, may mga congressmen at senators na meron silang panukala na baguhin yung definition. Kung sino man yung senator at congressman na yan, sigurado malaking boto ng senior yan. Sana nga. Kung Sana itutuloy nga. yan. Kailangan lang nating i-broadcast na sila yung mga nanguna doon sa pag-amend noong provision o definition ng indigent sa 9994. But If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito,
nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!